Hello, good morning, welcome to my channel. Meron tayong ginagawa. Isa namang Sharp na TV na 21 inches. Ang kanyang problem ay walang standby power. Ang kanyang model number ay Sharp 21V-FW250S. Saksak natin para makita. Power on. Naka-power on na siya. Ayan, wala tayong makitang number na naka-display or may ilaw. Okay, so i-check natin. Next step is check natin yung kanyang fuse. I think is buo naman kasi nag-spark pag i-plug in, kaya lang walang standby power, meaning hindi lumalabas yung secondary dito or pundi yung ilaw natin. But may nakikita tayong mga moisture ayun, dahil nga tag-ulan ngayon at malamig, so makikita natin dito na merong mga moisture. Oh, ayan oh, di ba? Pero malayo pa yan. Dito tayo muna sa primary at secondary. Okay, wala tayong nakitang mga lumulubo na mga kapasitor or mga pyesa-pyesa dyan. Wala ding mga missing. Wala ding mga pumutok na mga pyesa. So iti-check natin ito, yung primary at secondary. Tingnan natin kung merong output, may mga basa-basa doon, no? Okay, tuloy natin. Yung aking pag-testing, pag-plug in, pumipitik-pitik at walang output dito sa B+ natin, papunta yan dito sa FBT. At may narinig ako na pumipitik-pitik dito sa may bandang FBT or horizontal sa may flyback. Ngayon tinanggal ko itong B+ input ng ating FBT. Ito siya, tinanggal ko. Titingnan ko kung merong voltahe dito. Tinanggal ko na kasi yung B+ input, kaya babasahin ko na dito kung merong supply dito na B+ pa standby voltage. Meron na tayong 125. Okay, so kanina ibalik natin dito. Siyempre kanina hindi ko na ipakita na walang supply dito. Ibalik ko muna itong sa FBT para makita ninyo na walang supply. Dito tayo sa FBT pa rin na B+ input. Yan o, walang supply at pumipitik-pitik. Tapos may naririnig tayo na clicking dito sa may flyback area. So nung tinanggal natin yung B+ kanina, nakita sa video natin na nung hindi na nakakabit ang B+ input ay nagkaroon na ng B+ na 125. Ulitin natin. Yan o, meron ng 125.4. At dalawang bagay dito ang mangyayari. Either sira yung ating FBT or yung ating horizontal output. Titingnan ko ngayon, bago natin ipagpatuloy, i-discharge muna natin yung supply dito na 10 volts at dito sa B+ natin na 0 din. So discharge ko muna, soldering iron plug. Iti-check natin, diode mode tayo, yung ating FBT. You know, yung ating FBT kung grounded, ito shorted. Yan o, shorted siya. Tanggalin natin ngayon ang horizontal output. Tingnan natin kung sa flyback ang shorted, mananatili yung shorted kung sa flyback ang problem pag tinanggal natin ang horizontal output transistor. Tanggalin muna natin. Okay, ito tinanggal ko na. Tingnan natin kung shorted pa yung flyback. So wala na, may 862 ohms. Pag reverse ay OL, wala. So ibig sabihin itong ating horizontal output transistor, ito ang short. Okay, ayan. Kahit baliktarin natin, ayan, short, 0-0 siya. Ngayon papalitan natin ang horizontal output para malaman natin na hindi dito yung, or na dito lang yung sira. Okay, hanap muna ako pangpalit. Ito yung kanyang number, TT2140 yata ito. So Sharp. Meron akong lumang board dito na Sanyo at yung number ay TT2140 din. So tanggalin ko ito. Okay, so ito na yung ating horizontal output na pareho ang number. Check natin ngayon. Ito meron dito, pagbaliktad wala, yon ang tama, yon yung good parts. Ang gagawin natin, ikakabit na natin or i-check ko pa yung paligid para sure tayo. Pag nasira itong ikakabit natin na horizontal output, ibig sabihin either sira yung flyback or sira yung ating horizontal yoke. Ngayon
na ikabit ko na yung horizontal output na ipapalit natin, na-check ko na rin yung ating mga kasama dyan sa horizontal output na short, ihinang ang horizontal or B plus input sa ating FBT. Nahinang na natin at susukatin ko na ngayon kung meron ng standby voltage sa B plus natin na 125 kanina. So i-plug in natin sa B plus. Ako nakaabang 129. Okay, so meron tayong 129 na naka-standby. Titingnan natin ngayon kung i-on natin yung supply, kung merong lalabas. Pero bago ang lahat, lagyan ko muna dito sa may B plus ng wiring para maipit ko dito yung aking test probe. Yan lang po yung paraan natin para maipakita kay kung hindi tayo nagbablog ay hindi na natin kailangan ang mga iyan. Ay kaya lang nagbablog tayo, so kailangan natin lagyan ng ganito para makalagay tayo sa ating test probe. Okay, tapos gamitan natin ng remote 003 at ayan, naka-standby. 129 i-on natin, wala. So 125, kapain natin muna kung mainit. Okay, wala, hindi siya mainit. Hindi mainit yung ating horizontal output transistor na heatsink. Ngayon yung 129, pag nag-switch on tayo ay nagiging 125. Okay, ayan, 129, on natin 125. Tingnan natin kung umanda ng screen. Umanda ng screen at mataas yung kanyang voltahe or may retrace. Ngayon may retrace line siya, ipapakita natin sa inyo. Panda rin natin ngayon yung TV. Saksak natin. I-on natin ngayon sa remote. Yan, may kulay may kulay asul na ilaw. Kanina wala yan. Kung pinalitan natin ang horizontal output, lumabas na yung standby power na kulay blue or kulay asul. Zoom out natin konti para makita yan, Tapos on natin. Ayan, may problem sa kanyang screen at sa kanyang kulay RGB. Yan yung dahilan bakit nasira yung horizontal output natin, kasi sa horizontal stage yung problem na ganyan. Kaya yan naman ang next natin na isolve. Yung unang problem, walang standby power na kulay asul, pumipitik-pitik at may lumalagatik-lagatik sa ating area ng FBT. At ngayon, yan po yung nakita natin sa ating picture or sa screen natin. Ngayon, dito naman tayo nakatalikod. Ang ating ipapakita yung pag-check natin ng screen. Kaya inikot na naman natin yung ating TV. Okay, ayan. So, sa DC tayo. At i-on na natin. Tingnan ko ngayon yung kanyang screen, kung ilan yung kanyang voltage at yung ating RGB kung ilan din. So mag-screen voltage tayo. Ayan, kung natin 318 lang. So ibig sabihin sa RGB yung problem. Dito tayo sa kulay na isa, green. Walang supply. Okay, off natin yung isa. On natin, wala din. Yung isa pa, ito, ayan, wala din. Okay, ibig sabihin wala tayong supply sa ating video. Kaya yun yung dahilan bakit na nasisira itong ating TV. So titingnan natin dito kung saan yung supply ng ating RGB. Ayan, okay, dito tayo sa, kasi heater yung isa, dito tayo sa RGB natin. May dinaanan na coil. So dito tayo sa may coil. Hindi nyo mapikita, hindi nyo mapokus. Basta ito lang ang coil. Dito tayo sa coil, yun natin. Walang supply dito sa taas. Okay, so walang supply sa taas. Balik tayo sa ibaba. Okay, yan po yung ating
mga hinahanap na voltahe. Yung ating video walang supply, kaya siya itapat natin dito para po may ipakita natin yung ating mga ginagawa. Alright, okay. Mahirap talaga pag nagre-repair tayo na tayo ay nagbablog pa. Okay, yan. Diba? Yan, makikita na yan. Yung ating screen walang supply. Ang problem, yung ating ilaw ay hindi makakita. Okay. Hirap. Walang walang dapat yung ating TV nakaposisyon doon sa walang problem. Ayan. Okay. So, screen. Ito yung screen natin. Papunta dito DC. So, ibig sabihin ito, tingnan natin. Okay. Saksak natin. Tapos, i-on. Walang supply. Okay, ayan, walang supply, no? Sa AC tayo dito sa ating FBT. Saksak ulit. Plug in, power on. Ayan, meron tayong 49 volts. Okay, mababa. Ngayon, meron tayong AC mula dito sa FBT. Tapos wala tayong DC. Okay, ito yung question. Either open or broken resistor, or yung rectifier diode, or may short sa RGB sa taas. Okay, yan yung solusyonan natin. Hanapin ko yan at i-update ko kayo pag nakita ko. Basta dito ako sa video output, merong 49 volts pero walang DC dito pagdating sa rectifier. Kaya yan yung screen na problem na nagre-retrace. Okay, marami akong sinasabi pero hindi na pala nagre-record yung aking video. Ngayon, ulitin ko kanina, iwan ko lang kung nakita nyo, ulitin ko na lang at i-edit ko na lang. Ang problem dito, iwan ko lang kanina kung nakita yung ating video, ulitin na lang natin kasi may retrace line siya at plain raster, yung kulay puti na walang snow, kaya plain raster, tapos may retrace line. Ang problem, walang supply yung ating video dito sa itaas ng screen natin, sa dito sa CRT board, walang supply. Yung dito sa may capacitor na 33 microfarad na 250 volts, wala pong supply dito. Pero kung dito tayo sa video output ng FBT, okay, so ito babasahin na natin kasi na full memory tayo. Ang sabi ko kanina, yung ating supply dito sa video output ay merong AC 49. Dito walang lumalabas sa DC. Ngayon sabi ko baka resistor yung open, kaya ito check natin yung resistor. Para open, wala na, gagana ang resistor. So tanggalin natin yung resistor. Alin sa video, mula sa video. O diba, wala na, walang supply yung ating video, kaya nagkakaroon ng retrace at plain raster. At ito ay titingnan natin ang color coding number. Push na natin. Meron tayong 4.7 ohms na naputol or broken, tapos meron tayong ito 4.7 na nakuha. At i-check natin yung diode kung meron short, wala. At i-check natin dito sa taas, dito sa capacitor, wala namang short, talagang nag-open lang siya. And then papalitan natin ang resistor. Okay, papalit natin itong capacitor resistor dito sa taas. Sa ngayon, okay, dito wala. Ilagay natin ang resistor dito sa taas. Wala is kasi bungal tayo. Wala is, mahirap mag-pronounce ng is. Okay, ayan. At ito ilagay natin yung 4 point. Okay, ayan. At siyempre ito na, oh, diba? So nilagyan na natin ng okay.
Tapos linisin natin ng brush. Okay. Nalagyan ko na ng resistor. At ngayon babasahin ko na yung kanyang voltahe. Okay, kanina wala tayong DC volts na 180 or 100 o 180. Ngayon napalitan ko na ang resistor. At yung ating nagmamadali kasi hapon na eh. At babasahin natin. Mag-abang na tayo dito sa ating diode. Kung meron na tayong makukuha dito na 180, plug in natin at i-on natin sa remote. Ayan o, 200 o 180. So, diba? Okay, 180. Kasi yung ating tester, digital na naman tayo. Digital na naman, 200 siya eh. Yung tester natin hindi na po mga accurate yung voltahe. Parang nanggugulo lang. Okay, DC. Kita ba? Yung tester natin, lagyan natin dito. Ayan. At iabang natin dito yung 200, baka tama dito. O natin 195. Okay, so 195 mataas. At kapain natin, hindi naman mainit. So ayusin na natin ang ating voltahe. Kasi dapat doon lang tayo sa analog, kasi yung digital yung analog nakakalito pero kabisado, di ba? Ngayon pandarin ko na. Okay, balik na natin sa dito at pandarin na natin kung handa na siya. Yan o, power on natin. Kita ba? Ayan, kita kulay asol. Kung titingnan, ayan, o diba? Kulay asol, tapos ma-off. Ayan, so plug in natin. Merong asol. Power on natin. At titingnan natin ngayon kung anda na siya. O diba? Ayan o, may snow na o. O, mandar na. At subukan na natin lagyan ng antena. 05. Ayan, 27. Okay, so okay na, mute natin. Okay, naka-TV, naka-video. Okay, TV, mute. At okay na yung video natin. Ang problem, nasira yung ating horizontal output transistor na TT2140 dahil po nag-plain raster siya, dahil open yung resistor na 4.7 na supply sa video papuntang CRT board na nagsusupply ng 180. Kaya nasira yung ating horizontal output dahil po dyan sa ating sirang resistor. Okay, so okay na yung TV natin. Sana nagustuhan nyo ang video natin. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat po ng sumusuporta at hindi pa nakasubscribe o nakapalo sa atin. Please subscribe and follow and click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa ating mga videong i-upload. Maraming salamat at magandang buhay. Hindi na binupulam ang bye-bye.